Kabanata 3451 hanggang Kabanata 3460. Kabanata 3451. Gaya ng inaasahan, ito ang numero 1 mahikal na kamao sa ilalim ng Emperador ng Langit. Ito ay karapat-dapat sa pangalan. Hindi ito nahulog sa kawalan ng humarap sa sandata ng sinaunang emperador. Bukod dito, ang mahikal na espada sa kamay ni Gao Shenggeyo ay humarap sa braso ng Diyos at demonyo ni Yehan. May mga bakas ng paghati. Ang braso ay masyadong nakakatakot. Ang mga powerhouse na nakakita sa eksenang ito ay nagulat. Ito ang unang pagkakataon na ang kakilakilabot ng braso ng mga Diyos at demonyo ay nagpakita ng ganoong kaitiliman sa harap ng mundo. Ang mga mukha ng mga eksperto sa Dark Temple ay medyo pangit, ngunit bagaman ang demonic arm ni Yehan ay malakas, hindi ito kasing lakas ni Gao Shenggeyo pagkatapos ng lahat, at maaari siyang matalo o kahit na mapugutan ng ulo sa huli. Pinaunlad ng batang ito ang demonic arm sa ganoong lawak, tila hindi siya malayo sa kaharian ng Supreme Divine Weapon. Palihim na naisip ng banal na espiritu, ang taong nakakaalam ng demonic arm na pinakamahusay sa mundong ito ay siya at si Yehan. Ang braso ng mga Diyos at demonyo ay tunay na ang pinaka-nakakatakot na sandata sa ilalim ng Emperador ng Langit. Gayunpaman, ikaw ay mahina sa mga tuntunin ng lakas, at ikaw ay mapapahamak pa rin ngayon. Magdusa sa iyong kamatayan. Si Gao Shenggeyo ay tumingin na walang malasakit, at biglang sinaktan muli si Yehan gamit ang kanyang espada. Ang pangalawang espada na ito ay mas nakakatakot kaysa sa unang espada, na parang gusto niyang ganap na patayin si Yehan gamit ang isang espada. Ikaw, Gao Shenggeyo, ay walang iba kundi iyon. Susunod, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Yumanig ang katawan ni Yehan, at isang clone ang nagsama sa tunay, dinodoble ang kanyang lakas sa labanan. Pagkatapos ng lahat, si Gao Shenggeyo ay hindi kasing lakas ng Empress Mother. Ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa 5 Empress Mother. Gusto talagang talunin ni Yehan, ngunit may paggamit lamang ng Avatar Martial Arts. Sa isang instant, naramdaman ng lahat sa mundong ito ang pagbabago ng aura ni Yehan. Ang aura na biglang naging napakalakas ay nagpabago sa mga mata ng lahat ng mga powerhouse sa Dark Temple. Agad, lumitaw ang Sword of Myriad Tribulation sa mga kamay ni Yehan. Itinaas niya ang espada at ibinaba ito, umiyak ang mga Diyos. Bumagsak ang nakakagulat na espada, at ang aura na nagmumula sa Wanjijan ay nagulat sa mga mata ng lahat ng kapangyarihan sa mundo ng sabay. Ito ay, ang Supreme Divine Soldier. Nagulat na tumingin si Zhou Qiang. Ang Supreme Divine Soldier ay isang nakakatakot na pag-iral na halos hindi matagpuan sa Gods and Demons continent, at sa kamay ni Yehan, mayroon talagang isang Supreme Divine Soldier. Hindi maganda. Ang mga ekspresyon ng Deputy Palace Master ni Chen Qi at iba pang mga powerhouse sa Dark Temple ay nagbago ng husto. Hindi lamang ang lakas ng labanan ni Yehan ay napakalakas na nakakatakot, ngunit mayroon din siyang Supreme Divine Soldier sa kanyang mga kamay. Paano siya mapipigilan ni Gao Shenggeyo? Gayunpaman, sa sandaling ito, ang espada ni Yehan ay nahulog mula sa tuktok ng langit, na nagdulot kay Gao Shenggeyo, na may hawak na mahikal na espada, na magkaroon ng isang hitsura ng katakutin sa kanyang mukha. Ding! Ang malinaw at malutong na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Pinutol ng Wanjie Sword ang mahikal na espada sa kamay ni Gao Shenggeyo tulad ng pagputol ng tofu. Nang putulin ng espada, kumislap ang katawan ni Gao Shenggeyo ng gininto ang liwanag. Iluwa ito. Ang nakakatakot na ilaw ng espada ay nahulog mula sa langit, ang mahikal na espada ay naputol, at ang kapangyarihan nito ay patuloy na bumagsak sa katawan ni Gao Shenggeyo, na nagdulot sa kanya na samuka ng dugo, ngunit sa huli isang gininto ang liwanag ang kumislap sa katawan ni Gao Shenggeyo, at isang gininto ang battle armor ang nahulog sa katawan ni Gao Shenggeyo. Lumitaw mula sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kaitiliman ng Wanjie Sword ay napakakatakot. Kahit na si Gao Shenggeyo ay may isang makapangyarihang baluti upang protektahan si Gao Shenggeyo sa huling sandali, hinati rin ng espada ni Yehan ang kanyang baluti na may isang nakakatakot na bakas. Isang espada ang tumagos ng malalim sa katawan ni Gao Shenggeyo, na nag-iwan ng isang nakapangangilabot na marka ng espada, dumudugo ng sagana. Sa pagkakita sa eksenang ito, ang mga kapangyarihan ng langit at lupa ay natakot. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng Supreme God's Weapon ay nagpatingin sa mga powerhouse na hindi pa nakakita ng Supreme God's Weapon sa kung ano ang Supreme God's Weapon. Kahit na ang Golden Liuja ay nahati. Ang mga mukha ng mga powerhouse sa Dark Temple ay natakot. Ang Golden Liuja sa katawan ni Gao Shenggeyo ay isa sa mga paboritong baluti ng Dark Heaven Emperor. Huwag kahit na isipin ang tungkol sa paglampas sa nakakatakot na baluti na ito.
Gayunpaman, ang Golden Liuja na ipinagkaloob kay Gao Shenggeyo ng Dark Heavenly Emperor ay madaling hinati ng espada ni Yehan sa sandaling ito. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang Sword of Myriad Tribulations at dinobol ang kanyang lakas sa labanan, nagawa ni Gao Shenggeyo na makatakas sa ilalim ng espada ni Yehan, at lahat ito ay nakadepende sa Golden Liuja. Ang espada ni Yehan ay maaaring ganap na hatiin ang katawan ni Gao Shenggeyo. Ito ay isang magandang tortoiseshell, ngunit mapipigilan ba nito ang aking Myriad Tribulation Sword? Gao Shenggeyo, tapos na ang iyong panahon. Lumabas si Yehan na may hawak na Sword of Myriad Tribulations. Dahil ito ay isang labanan sa buhay at kamatayan, ang labanang ito ay natural na kailangang paghiwalayin ng buhay at kamatayan bago ito matapos. Si Gao Shenggeyo, na nasa tuktok ng Emperor Shenzang, ay hindi pa rin kasing galing ni Yehan, na nasa tuktok ng isang high-level Holy King. Lahat ng mga powerhouse sa mundo ay bumaantong hininga na may emosyon. Sa loob ng ilang strokes, ang hindi maihahambing na nakamamanghang labanan na ito ay nakatakdang maitala sa mga talaan ng Gods and Demons continent. Sa sandaling ito, ang mukha ni Gao Shenggeyo ay nagpakita ng malalim na pag-aatubili at katakutin. Hindi niya akalain na matatalo siya ni Yehan. Ang pag-iral ay hindi dapat ganoon kalakas. Gayunpaman, ang katotohanan ay tulad nito, siya, ang unang alagad ng Dark Heavenly Emperor, ang tuktok ng Shenzang Emperor, ay hindi kasing galing ng alagad ni Daozo, isang high-level peak Saint King. Junior, huminto. Sa pagkakita kay Yehan na naglalakad patungo kay Gao Shenggeyo, sa sandaling ito, ang mga puso ng lahat ng mga powerhouse sa Dark Temple ay nagulat. Nakita nila ang Deputy Palace Master ni Chen Qi na lumalabas sa harap ni Gao Shenggeyo tulad ng isang multo, na humaharang sa daan ni Yehan. Ang eksenang ito ay nagdulot din sa mga mata ng mga powerhouse na nakatayo sa likod ni Yehan na manginig, at lumitaw sila sa likod ni Yehan isa-isa. Kung talagang gustong atakihin ni Deputy Palace Master Chen Qi si Yehan nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan, dapat silang magbantay. Kabanata 3452. Bakit? Posible bang gusto ng Dark Temple na bawiin ang sinabi nito? Malamig ang mukha ni Yehan, nakakagulat na layunin sa pagpatay ang bumulwak sa kanyang katawan. Nang marinig ito, ang mukha ng Vice Master ni Chen Qi ay medyo pangit. Ngayon sa Ye Temple na ito, nahiya siya sa Dark Temple, at sa huli ay magiging masama siya sa kanyang pagiging hindi pare-pareho, ngunit pinanood niya si Gao Shenggeyo na mamatay sa Ye Temple. Ito ay natural na imposible, at kapag nagalit ang Dark Heavenly Emperor, magdurusa siya. Sa makatuwid, kahit na siya ay pinagalitan dahil sa pagtalikod sa kanyang mga pangako, poprotektahan pa rin ng Deputy Palace Master Chen Qi si Gao Shenggeyo mula sa pagkakahawak ni Yehan. Ang Dark Temple ay isang grupo lamang ng mga rebeldeng ordinaryong tao, at katawa-tawa na isipin ang sarili nito bilang isang templo. Ngumisi ang ninuno ng banal na espiritu. Kanina lamang, ipinangako ng Dark Temple na hindi makikialam sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa mundo, ngunit sa sandaling ito, siya ay sinampal sa mukha ng katotohanan. Anong grupo ng mga walang hiya? Sa Tianlong Peak, galit na galit ang lahat ng kababaihan. Kung nabigo si Yehan ngayon, sa pagkatao ng Dark Temple, tiyak na panghahawakan nila siya, ngunit ang nabigo ngayon ay si Gao Shenggeyo gayunpaman, walang kahihiyan na nilabag ng Dark Temple ang reserbasyon. Talagang walang hiya. Malamig ang mukha ni Ye Qing. Sa kawalan, nang marinig ang mga salita ni Patriarch Holy Spirit, sa ilalim ng titig ng langit at lupa, ang mukha ng Deputy Palace Master na si Chen Qi ay naging mas pangit pa, at sinabi niya ng madilim, Yehan, dahil napagpasyahan na ang nagwagi, dapat magtapos dito ang labanang ito, kung gustong magtatag ang Yeshendian mo ng isang paksayon sa Tianlong Holy City, tiyak na hindi tatutol ang Darkness Temple ko, kaya pinapayuhan kitang huminto. Sapat na ba? Sinabi ni Yehan na may ngiti, kung ako, si Yehan, ay nabigo ngayon, magkakaroon ba ng sapat ang Dark Temple mo? Kung ang Ye Temple ko ay walang suporta ng makapangyarihang kapangyarihan sa Central God Realm ngayon, papayag ba ang Dark Temple mo sa pagkatalo ni Yehan? Itinatag ba ang templo sa Tianlong Holy City? Kung ako, Ye Shendian, ay hindi sapat na malakas, babawi ba ang iyong madilim na templo? Sa pagharap sa mga salita na sinabi ng matalas na batang lalaki isa-isa, ang Vice Master Chen Qi ay hindi nakapagsalita, ngunit ang katotohanan ay totoo. Kung gusto mo talagang sabihin na binubuli mo ang mahina at natatakot sa matigas, kung gayon ang apat na salitang ito ay maaari lamang mahulog sa ulo ng Dark Temple. Ang hamon ngayon ay pinasimula ng mga tao ng iyong madilim na templo, hindi ako, si Yehan. Ang buhay at kamatayan ay isang labanan, at ang buhay at kamatayan ay tinutukoy sa isang labanan.
Kung ako, si Yehan, ay mamatay sa labanan, nangangahulugan ito na ang aking mga kasanayan ay mas mababa sa iba, at walang mga reklamo sa buhay at kamatayan. Walang makikialam. Seryoso ang tingin ni Yehan, ngunit, ikaw naman ang maging master disciple ng Dark Temple. Bakit? Ang hamon ay iminungkahi mo, at ngayon gusto mong pagsisihan ito kung mabaigaw ka. Lumalabas na ang mga salita ng Vice Master ng Dark Temple ay parang umuutot. Nang marinig ito, talagang gustong sampilan ni Chenchi's Vice Hall Master si Yehan hanggang sa mamatay. Bilang Vice Hall Master ng Dark Temple, kailan siya napahiya na ganito? At ang taong humiya sa kanya ay isang maliit na high-level Peak Saint King. Gayunpaman, sa harap ng kahihiyan ng maliit na high-level Peak Saint King na ito, hindi pa rin nagawang magtalo ang Deputy Palace Master ni Chenchi, at ang galit ay halos sumabog sa kanyang buong katawan. Nahirapang magsalita ang Deputy Palace Master ni Chenchi, at sinabing, Yehan, ang iyong layunin ay magtatag ng isang sekta sa Tianlong Holy City. Pinapayuhan kitang huwag pilitin ako sa Dark Temple. Si Gao Shengyo ang pinuno ng alagad ng Dark Emperor. Kung papatayin mo talaga kung aalisin mo siya, wala itong maidudulot na maganda sa iyo, Ye Shendian. Mapait na sinabi ni Yehan, ang Heavenly Emperor sa mundo ay hindi lamang isa, ang Dark Heavenly Emperor. Sa tingin mo ba talaga na walang kapangyarihan sa mundong ito na kwalipikadong sumire sa Dark Temple mo? Nang marinig ito, hindi na nakapagsalita ang Deputy Palace Master ni Chenchi. Kung patuloy niyang pupukawin ang baliw na batang iyon, at talagang gusto ng kabilang partido na tipunin ang lahat ng mga higanti para patayin ang Dark Temple, tiyak na ito na ang oras para mapahamak ang Dark Temple. Ito ba, Master Ye? Ang pagpatay ay malulutas lamang sa loob ng ilang sandali pagkatapos ng lahat, maaari mo bang bigyan ang Buddhism ng isang magaan na mukha, itigil natin ang usapin ngayon, at mula ngayon, hindi makakahanap ng problema ang Dark Temple para sa Ye Temple. Ipinagdikit ng apat na banal na Buddha ang kanilang mga kamay, at pagkatapos ay dahan-daang tumingin sa direksyon ng madilim na templo. Handang ilantad ng Temple of Raoy ang usaping ito, at syempre hindi na ito patuloy naguguluhin ng Dark Temple ko. Malamig na sumanghel si Chenchi's Deputy Palace Master. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, dahil ang banal na Buddha ang nagsasalita, ako, si Yehan, ay syempre handang sumunod. Gayunpaman, sa susunod, isang templo lamang ang maaaring magkaroon sa Central God Territory. Mawala. Sa pagbaba ng scroll na iyon, ang pagkakatagpo ni Ye Shendian sa pagsalungat mula sa lahat ng partido ngayon ay natapos din. Gayunpaman, bagamat yumuko ang Dark Temple, ngayon ang reputasyon ng Dark Temple sa Ye Temple ay nasira, at nagdusa ito ng malaking kahihiyan. May isip ng sino man na kahit na ang Dark Temple na yumuko ay hindi susuko sa hinaharap. Ngayon, dahil sa sitwasyon at sa presyon, kinailangan ng Dark Temple na yumuko. Gayunpaman, sa sandaling magkaroon ng pagkakataong bumalik, tiyak na aatake muli ang Dark Temple. Sa sandaling gumawa ng hakbang ang Dark Temple sa susunod, tiyak na ito ay mas nakakatakot kaysa sa pagkakataong ito. Posible na ang Dark Heavenly Emperor mismo ang darating. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito, hindi lamang hindi inaasahan ng Dark Temple na magkaroon ng ganoong malakas na lakas si Ye Shendian, ngunit hindi rin inaasahan na magkakaroon ng napakaraming malalakas na puwersa na nakatayo sa likod ni Yehan sa Central God Territory upang suportahan siya. Gayunpaman, hindi alintana kung susuko o hindi ang Dark Temple, ganap silang natalo sa pagkakataong ito. Hindi lamang hindi nila pinigilan si Yehan, hindi nila napigilan si Ye Shendian sa pagtatatag ng isang paksayon sa Tianlong Holy City, at, mula ngayon, ang Dark Temple ay mapapagitna ang prestihiyo ng God's Domain ay bababa sa isang kritikal na punto. Sa loob ng wala pang 10 minuto, ang lahat ng mga puwersa na dumating upang tutulan ang pagtatatag ng sekta ni Ye Shendian ay nawala ng walang bakas, at ang buong Ye Shendian ay bumalik sa masiglang eksena na ito sa simula. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang buong Tianlong Holy City ay mas masigla at nakakagulat. Nakita nilang lahat ang eksenang nangyari sa Ye Shendian kanina lamang, maging ito man ay ang tatlong higanti ng Central God Territory na dumating upang batiin sila, o ang mga lihim na kaharian at estado. Pagkatapos ngayon, ang makapangyarihang puwersa sa mundo, pati na rin ang madilim na templo at iba pang puwersa na sumalungat dito sa ibang pagkakataon, ay tiyak na magiging mga paksa na pag-uusapan ng buong Gods and Demons Continent, at ang nangyari ngayon ay tiyak na yayanigan ang buong Gods and Demons Continent. Si Ye Shendian, isang bagong puwersa na may walang limitasyong potensyal, ay ganap na tumaas sa ilalim ng pang-aapi ng lahat ng partido. Mula ngayon, walang sinuman ang nangangahas na magduda sa lakas ni Ye Shendian, at walang sinuman ang nangangahas na magduda sa potensyal sa hinaharap ni Ye Shendian.
Maiisip na ang Yeshendian na itinatag ngayon ay tiyak na isang malupit sa Gods and Demons continent sa hinaharap. Siyempre, ang layunin ni Yehan sa paglikha ng Yeshendian ay hindi lamang kasing simple ng pagiging isang pangunahing overlord sa Gods and Demons continent. Sa plaza sa harap ng pangunahing bulwagan ng Yeshendian, sa sandaling ito, napakasigla nito. Binabati ng lahat ng makapangyarihang puwersa mula sa lahat ng panig si Yeshendian sa tagumpay ng pagtatatag ng isang sekta. Handang makipagkaibigan ng may puso. Sino ang hindi gustong magkaroon ng magandang relasyon sa isang kapangyarihan na may potensyal na kasing ganda ng Dark Temple sa hinaharap? Kabanata 3453. Siyempre, isinapuso rin ni Yehan ang makapangyarihang puwersa mula sa lahat ng panig na dumating sa Yeshendian upang batiin at suportahan sila ngayon. Kailangan ng Yeshendian ng mga kaibigan sa simula ng pagtatatag nito, at sa hinaharap, kakailanganin din nito ang mga kaibigan, wala sa isip ni Yehan ang ganoong uri ng pag-iisip. Hindi nagtagal, ang makapangyarihang tao mula sa lahat ng panig na dumating upang batiin sila ay naghiwa-hiwalay, at lahat sila ay umalis na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Lahat sila ay nasiyahan sa magandang relasyon kay Yeshendian ngayon. Umalis din ang 18 alagad ni Yehan, ngunit bilang direktang alagad ng sekta ni Yehan, natural silang malayang pumasok at lumabas sa Ye Temple na ito, at ipinangako rin ni Yehan na bibigyan ang bawat isa sa 18 alagad sa ilalim ng kanyang sekta ng pagkakataon. Siyempre hindi sisirain ni Han ang kanyang pangako. Hindi nagtagal, ang 7 superpower lamang ng lahi ng tao, ilang ninuno, si Li Zhengdao at iba pa ang nanatili sa buong Ye Temple. Ngayon, mariing pinigilan ng Yeshendian ang Dark Temple at nagtagumpay sa pagtatatag ng isang paksayon sa Central God Realm. Pagkatapos ng pagpasa na ito, ang daan sa hinaharap ay hindi madali, ngunit pagkatapos na makapasa sa unang pagpasa, maaari mong gawin ang iyong oras. Sa kasalukuyang lakas at potensyal ni Yen ng templo, at ang taas na tatayuan nito sa hinaharap ay tiyak na magpapaningas sa mundo, at inaasahan pa rin namin ang araw na maabot mo ang tuktok sa hinaharap. Tumingin si Unbeaten Swordmaster kay Yehan na may ekspresyon ng ginhawa. Kay Yehan, itinuring na niya siya bilang isang alagad. Ngayon na makakamit ni Yehan ang mga tagumpay ngayon, natural na napakasaya niya. Hiwalay siya sa lahi ng tao. Kay Yehan, hindi naman masama. Sinabi ni Yehan, dahil kinuha na ang hakbang na ito, natural na hindi mabibigo ng batang lalaki ang mga senior, at ang layunin ng paglikha ng Ye Temple ay hindi dapat masyadong mababa. Ang background ng Yeshendian ay nakumpleto na, at ang potensyal sa hinaharap ay mas hindi mailalarawan. Gayunpaman, bagaman hindi pa ganap na nailantad ng Yeshendian ang kapangyarihan nito sa ngayon, ngunit ang mga ito lamang ay sapat na upang makaramdam ang mga tao ng takot, kaya sa hinaharap, kailangan mong gawin ito. Mag-ingat. Paalala ni Wushuang Jansen, sabi. Naiintindihan ko. Huminga ng malalim si Yehan, at sinabi. Sa mundong ito, palaging may ilang mga tao na natatakot na ang kanilang katayuan at interes sa hinaharap ay manganib, ngunit susubukan ko ang aking makakaya upang pigilan ang espiritu ni Yeshendian bago ako magkaroon ng mga bagong pakpak, at maghintay para sa hinaharap. May kakayahan si Yeshendian na makipagkompetensya sa mga taong iyon, at kung gusto niyang hawakan ako, si Yehan, kahit na nakatayo sila sa pinakamataas na lugar, kailangan nilang timbangin ito ng mabuti. Sinabi ng Unbeaten Swordmaster, maganda na naiintindihan mo ito. Kailangan pa ring pigilan ng kasalukuyang Yeshendian ang gilid nito, ngunit sa pagharap sa ilang maliliit na isda at hipon, hindi na kailangang ibaba ang iyong katayuan. Ngayon na ikaw ang Panginoon ng isang templo, dapat kang magkaroon ng kapangyarihan at impluwensya ng Panginoon ng palasyo. Ngumiti si Qinsheng Patriarch at sinabi, wala kaming masasabi. Mapupunta kami sa Central God Realm mula ngayon. Wala kaming kapangyarihan at hindi ka namin matutulungan. Mula sa Yaoguang Realm, nagsumikap ka ng hakbang-hakbang hanggang ngayon. Hindi madali, kung dumating ang araw na iyon, bumalik sa lahi ng tao at tumingin, naroon pa rin ang iyong pag-aalala. Alam ni Yehan sa natural kung anong araw ang tinutukoy nito. Sa sandaling ang Yehan ay kapantay na sa mga higanti, o kahit na nalampasan ang mga higanti, mayroon bang anumang lugar sa mundong ito na hindi mapupuntahan ni Yehan? Siyempre, hindi narinig ni Yehan ang sinabi ni Qinsheng Patriarch sa dulo. Hindi niya alam na sa malayong lahi ng tao, Yaoqi Mountain, mayroon pa ring pag-aalala na hindi niya kayang bitawan. Pangatlong kapatid, mag-ingat ka, hindi ako aalis sa lahi ng tao hanggang sa maging banal na emperador ako. Sa sandaling pumasok ako sa kaharian ng banal na emperador, pupunta sina Samsara at ako sa Central God Realm para makita ka, ngunit sa oras na iyon, maaaring naabot mo na ang isang mas mataas na kaharian. Inaasahan ko ang araw na magkikitang muli ang ating kapatid. Kapatid, mag-ingat ka. Mahigpit na nagyakapan ang dalawa.
Ngunit hindi alam ni Yehan na ang pagpupulong na ito sa pagitan niya at ni Li Zhengdao ay naging isang pamamaalam. Kapag muling nagkita ang dalawang kapatid, ang isa ay namatay na para sa kinabukasan ng lahi ng tao, namatay sa labanan, na pinaghihiwalay ng yin at yang. Masyadong maasim kayong dalawang lalaki, pangatlong kapatid, Terra na. Malayang naglakad si Zhao Wushuang at umalis sa Yeshendian na may hawak na kanyang espada. Hindi gusto ng lalaking ito ang uri ng pag-aatubili kapag naghihiwalay. Habang umalis ang lahat ng makapangyarihang tao ng lahi ng tao sa Ye Temple, tinipon din ni Yehan ang 8 makalangit na hari, ang 2 malalaking kampo, ang 2 Dragon King, ang Dharma Guardian Temple, at ang Law Enforcement Temple. Sa mataas na antas na pagpupulong na ito, isang bagay lamang ang gustong ipahayag ni Yehan, ang hinaharap na Yeshendian, ang Deputy Palace Master, Zhou Prajna. Tungkol sa pagtatalaga ni Zhou Banroo bilang deputy head ng palasyo, walang sinuman sa mga senior official ni Yeshendian ang tumutol, kahit sina Yu Honghuang at Chu Wei, na sumali sa Yeshendian sa ibang pagkakataon, ay hindi nagtaas ng mga pagtutol. Bagaman hindi nila naiintindihan si Zhou Banroo, hinayaan ni Yehan ang isang may talento. Dapat mayroong 8 o 8 dahilan kung bakit ang isang babae sa estado ng konsentrasyon ay hinirang bilang deputy hall. Tungkol kay Zhou Banroo, walang sinuman sa Yeshendian maliban kay Yu Honghuang at Chu Wei ang nakakaalam na bagamat napakababa ng cultivation base ng kalaban, ang karunungan ng kanyang halimaw ay ganap na mas nakakatakot kaysa sa isang malakas na tao. Sa ngayon, si Zhou Prajna ay ang deputy head ng Yeshendian, at kung wala ang presensya ni Yehan, mayroon pa ring pinuno ang Yeshendian, at siya ang nakabibighaning anak na babae na hindi mas mababa kay Yehan sa mga tuntunin ng karunungan. Matapos ipasa ang posisyon ng deputy head ng Yeshendian kay Zhou Banroo, itinatag lamang ang Yeshendian ngayon, at ang ilang mga pirasong bagay ay nahulog sa kanya, habang inihayag ni Yehan na siya ay nasa paglilihis, at ang labanan kay Gao Shenggayo ay tapos na. Nadama ni Yehan na lumuwag ang peak realm ng high-level Holy King, at isang hakbang pa, isa sa 3 realms ng Holy Emperor, ang realm ng Holy Tibetan Emperor. Siyempre, ang paglampas mula sa isang banal na hari patungo sa isang banal na emperador ay isang malaking hadlang, at hindi madaling matagumpay na makalusot. Maraming practitioner ang natigil sa kaharian ng peak ng isang high-level Holy King sa buong buhay nila, at hindi sila makagawa ng anumang pag-unlad. Nang buksan ng mga libingan ng nangungunang 10 sinaunang emperador sa lungsod ng Tadhana, nilusob ni Yehan ang 2 kaharian ng sunod-sunod, na tumutulong sa kanya na maabot ang tuktok ng high-level Saint King sa isang hakbang, ang kaharian ng Tibetan Emperor. Pagkatapos ng lahat, hindi pinapayagan na makalusot sa kaharian ng Emperor Shenzong sa lungsod ng Tadhana. Sa sandaling ito, nadama ni Yehan na lumuluwag ang kanyang kaharian, at hindi napakahirap na makalusot sa susunod na antas. Kasunod ng anunsyo ni Yehan ng paglilihis, ang lahat ng mga alagad mula sa itaas at ibabang mga tuktok ng Yeshendian ay nanirahan sa ilalim ng pamumuno ng mga pinuno ng youth group ni Yeshendian at nagpatuloy sa pagsasanay. Siyempre, ang responsibilidad ng pagbabantay sa kaligtasan ng Yeshendian ay nahulog din sa 12 sangay. Sa pangunahing puwersa ng labanan, bagaman mariing pinigilan ni Yeshendian ang sumasalungat ng mga tinig ng Dark Temple at iba pa sa pagkakataong ito, at nagpakita ng isang malakas na puwersa sa labas ng mundo, ngunit kailangan pa ring bantayan ang ilang mga kabataan, mahirap garantyahan na hindi nila pipiliing makipagsapalaran. Siyempre, kasunod ng tagumpay ni Yeshendian sa pagtatatag ng isang paksayon sa Tianlong Holy City, ang insidenteng ito ay nagulat sa buong Diyos at Demon Continent sa loob lamang ng ilang araw. Ang binata na nagpakita ng kanyang mga pangil sa buong mundo ay naging napakalakas. Kabanata 3454. Kahit na ang nakakatakot na puwersa tulad ng Dark Temple ay yumuko na ang kanilang mga ulo. Hindi ka panipaniwala na ang Dark Temple, na umiiral sa loob ng libu-libong taon at may Dark Emperor na namamahala, ay yumuko na ang kanyang ulo. Ang Yehan ngayon, ang pangkalahatang kalakaran ay dumating. Sa harap ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan, walang pagpipilian ng Dark Temple kundi yumuko ang kanilang mga ulo. Sa likod ni Yehan ay ang 3 higanteng puwersa ng Xinwu Academy, Taoism, at Buddhism. Ito lamang ay sapat na upang hindi manggahas na kumilos ng padalos-dalos ang Dark Temple. Oo, hindi nakakagulat na tatayo ang Daomen at Xinwu Academy para suportahan si Yehan, ngunit sinusuportahan din ng Buddhism si Yehan. Sinusuportahan din ng mga paksayon si Yehan, at ang mga pinaka-natitirang junior sa 18 paksayon ay talagang mga alagad ni Yehan, kailan tinanggap ni Yehan ang mga alagad na ito. Puwersahang nakatalaga sa Central God Realm, tila matagal nang naghahanda si Yehan para sa araw na ito, marahil ay tahimik na siyang naghahanda ng pilitin siyang isuko ang Heavenly Dragon Sacred City,
kaya nagpaplano, ang Chengfu ay maaaring tawaging isang dakilang talento ng isang henerasyon, at ang Yeshendian na itinayo niya, kung ito man ay ang kasalukuyang lakas o ang potensyal sa hinaharap, ay masyadong nakakatakot. Daan-daang libong mga alagad ng Saint King, kung hindi nila nasaksihan ang ganoong nakakatakot na kapangyarihan sa kanilang sariling mga mata, ang nakakatakot na kapangyarihang ito ay hindi kapanipaniwala. Ang nakaraang buhay ng Ye Temple na ito ay ang dating Heavenly Dragon, at ilang taon lamang ito na may ganoong nakakatakot na background. Hindi kayang tawirin ng dragon ang ilog, si Yehan, na muling sumisikat ngayon sa Diyos at Demon Continent, ay kapantay na ng maraming powerhouse ng mas lumang henerasyon. Noong siya ay 30 lamang, itinatag niya ang isang sekta at naging patriarka ng isang templo. Ang ganoong tagumpay, hindi ko alam kung ilang tao ang mapapahiya nito. Sa panahon kung kailan umiral si Yehan, ang ibang mga henyo ay nakatakdang mapatungan. Hindi nababanggitin kung gaano nakakatakot ang kapangyarihan sa likod ni Yehan na sumusuporta sa kanya ngayon, o kung gaano kalakas ang Yeshendian, ngunit ang kanyang sariling kasalukuyang lakas ay maaaring nalampasan na ng iba pang apat na walang kapantay na figure na nakatanggap ng mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay hindi makatiis. Totoo iyan. Kahit si Gao Shengyo, na sikat na daan-daang taon na ang nakalipas, ay isa ng napakalaking talento na sikat na sa buong mundo, at ngayon ay isang malakas na tao na nasa tuktok na ng Emperor Shenzong, ay natalo ni Yehan. Natatakot ako na walang henyo sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Maaari silang makipagkompetensya sa kanya, maliban kung ang iba pang apat na walang kapantay na figure na nakatanggap ng mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay nakagawa ng kakila-kilabot na pag-unlad, marahil ay mapipigilan nila ang liwanag ni Yehan. Sa loob lamang ng ilang araw, ang bawat sulok ng buong kontinente ng mga Diyos at demonyo ay nagulat at kumukulo. Hindi maiwasan ng maraming tao na tumingin sa Central God Realm at sa Heavenly Dragon Holy City. Ang binata na bumaba sa kanyang mga puwersa ay nagtagumpay na sa pagtatatag ng isang paksayon. Ano ang gagawin niya sa susunod? Sa pagbuo ng gayong napakalaking Ye Temple sa isang kamay, gusto bang dominahan ng lalaking ito ang mundo? Sa lupain na walang mga tinek, tiningnan ni Yoshiko Lulan ang direksyon ng Central God Realm sa kabila ng dagat ng kulog. Mayroong isang hindi maarak na aura sa mga kalmado at magagandang mata. Naramdaman niya ang krisis at ang nakakatakot na hamon. Tungkol sa binata na ngayon ay mariing nakatalaga sa Central God Realm, alam ni Lulan Yoshiko na hindi pa niya ito lubusang nauunawaan. Anong mga sikreto ang mayroon ng kabilang partido? Walang nakakaalam tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, bago ito, sino ang naghula na ang Yeshendian ay magiging napakalakas? Sino ang mag-aakala na ang binatang iyon ay naghahanda na para sa kanyang malakas na pagpasok sa Central God Realm ilang taon na ang nakalipas? Ngayon ang nakasisilaw na binatang iyon ay tila inihayag ang lahat ng kanyang mga sekreto, ngunit mayroon pa ring mahiwagang ilaw sa kanyang katawan. Nakakalungkot, na-expelled ka na sa lahi ng tao. Bamantong hininga si Lulan Yizi sa kanyang puso, at hindi niya alam kung ano ang kanyang ikinabubuntong hininga. Gayunpaman, gaano man kasigla at kasigla ang labas ng mundo, ang kasalukuyang Ye Temple ay napakatahimik. Maliban sa mga alagad na nagbabantay sa gate ng Ye Temple, walang mga alagad o mataas na antas na opisyal ng Ye Temple ang makikitang naglalakad. Tulad ng para kay Yehan, nananatili pa rin siya sa paglilihis, at halos isang linggo na ang nakalipas mula nang magretiro si Yehan, at hindi pa siya nakalusot sa kaharian ng Emperor Shenzong. Hindi nagtagal, lumipas ang kalahating buwan, at ang kumukulo at nakakagulat na tunog ng buong Diyos at Demon Continent ay unti-unting hamina. Gayunpaman, sa Diyos at Demon Continent ngayon, sa walang hanggang kawalan, ang ilang sensitibong tao ay makadarama ng isang mabigat, nakapipigil na atmosfera na lumalaganap sa hangin, na parang may isang malaking bagay na malapit nang mangyari sa buong Diyos at Demon Continent. Sa itaas ng pangunahing tuktok ng Yeshendian, sa sandaling ito, isang kamangha-manghang pagbabago ng kapangyarihan ang kumalat sa itaas ng pangunahing tuktok at kumalat sa iba pang mga tuktok, na nagdulot sa maraming alagad at mataas na antas na practitioner na imulat ang kanilang mga mata. Nakalusot na ang Hall Master. Ang kamangha-manghang kapangyarihan ay kumalat mula sa pangunahing tuktok ng Yeshendian, na winuwasak ang mga nakapaligid na bundok upang maramdaman ng mga alagad ng Yeshendian ang nakakatakot na kapangyarihang ito. At ang Panginoon ng kapangyarihang ito sa sandaling ito, natural na mahuhulaan ng mga alagad ng Yeshendian, inihayag ni Yehan na siya ay nasa paglilihis sa loob ng kalahating buwan, at sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang atakehin ang kaharian ng Emperor Shenzong. Sa sandaling ito, ang kapangyarihang ito ay pagmamay-ari ng emperador, ngunit kung ihahambing sa ang kapangyarihang taglay ng isang ordinaryong banal na emperador ay walang alinlangan na napakalakas. Ang kaharian ng banal na emperador.
Sa isang lihim na silid sa itaas ng pangunahing tuktok, dahan-daang iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng kalahating buwan ng paglilihis, sa wakas ay nakalusot siya sa antas na ito. Sa sandaling ito, ang malawak na kapangyarihan sa kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa isang high-level Holy King. Mahigit sa ilang beses. Ngayon kung may isa pang labanan kay Gao Shenggeo, kahit na hindi ginagamit ni Yehan ang siyam na pagbabago ng Zushen upang mapabuti ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, tiwala siya na matatalo niya siya. Pagkatapos, inihayag ni Yehan ang kanyang paglabas, at ang lahat ng matataas na opisyal ay dumating sa pangunahing bulwagan ng Ye Shendian. Umupo si Yehan sa pangunahing upuan, si Zug Prajna, ang deputy head ng hall, ay umupo sa ibabang kaliwa niya, at sa magkabilang panig ng pangunahing bulwagan, nakaupo ang 8 makalangit na hari ng Ye Shendian, ang 2 malalaking kampo, ang 2 Dragon King, ang Dharma Guardian Temple, at ang Law Enforcement Temple. Maghintay para sa itaas. Binabati kita sa Palace Master sa pagpasok sa banal na emperador. Sabay-sabay na sinabi ng lahat ng matataas na opisyal, na nakatingin sa binata na nakaupo sa pangunahing upuan na may ngiti sa kanilang mga mukha. Nabibilang sa sarili nilang mundo. Kabanata 3455. Okay, lahat ay sa ating sarili, kaya hindi na kailangang maging magalang sa akin. Iwinagayway ni Yehan ang kanyang kamay na may ngiti, at sinabi. Ngayon ay nakapagtatag na ng isang foothold ang Ye Shendian sa Central God Realm, ngunit ito lamang ang unang layunin ng Ye Shendian. Malayo pa rin ang ideal. Susunod, kailangang patuloy na pagbutihin ng Ye Shendian ang lakas nito. Ngayon ay inilalantad namin ang daan-daang libong mga alagad ng Holy King sa mundo. Sa hinaharap, ang gusto nating maalala ng mundo ay ang Ye Shendian ay may daan-daang libong mga alagad. Ang emperador, ang Million Saint Emperor, ay mas malakas pa. Sa oras na iyon, hindi mangangahas ang buong kontinente ng mga Diyos at demonyo na salungatin ang tinig ng Ye Shendian. Gayunpaman, nakakuha pa lamang ng isang foothold ang Ye Shendian sa Central God Realm, at ang lahat ay hindi dapat masyadong isapubliko. Ang matatag na pag-unlad ang pinakamahalagang bagay. Dapat ganito. Sinabi ni Zug Prajna, ang kasalukuyang lakas ni Ye Shendian ay talagang sapat na malakas, at ang potensyal sa hinaharap ay talagang sapat na, ngunit para sa buong Diyos at Demon Continent, para sa mga high-ranking giants, kahit na malakas ang Ye Shendian, kung gusto nilang wasakin ito, hindi ito masyadong mahirap. Pinakaligtas na kumilos sa isang low-key na paraan ngayon, ngunit may kapangyarihan at momentum ang Ye Shendian, ngunit sa pangkalahatan ay mayroon pa ring kakulangan ng isang mabangis na espiritu ng pagpatay, ang mundo ay naigal-inang sa loob ng daan-daang taon, at dapat silang payagan na makakita ng dugo, at ang madugong pagsasanay ay maaari ring gawin silang mas mabilis na umunlad. Panroo, ano sa tingin mo? Tanong ni Yehan, ang kasalukuyang mga alagad ng Ye Shendian ay talagang kulang sa uri ng mabangis na espiritu ng pagpatay. Napakasimple, pagsasanay. Sinabi ni Zug Prajna. Mayroong 5 mapanganib na lugar sa Central God Realm, at 3 magagaling na lugar ng panganib. Ang 5 mapanganib na lugar na ito ay hindi man lang nangangahas na humakbang sa kaharian ng banal na emperador ng madali. Tulad ng para sa 3 lugar ng panganib, ang mga super malakas lamang ang nangangahas na pumasok dito, at ngayon ay nagsasanay ng mga sundalo ang Ye Shendian, sa tingin ko ang 5 mapanganib na lugar ang pinakaangkop. Naitala na ni Zug Banro ang kasaysayan, teritoryo, makapangyarihang lalaki at mapanganib na lugar ng Diyos at Demon Continent sa nakalipas na 2 taon. Nakuha si Zug Prajna. 5 mapanganib na lupain. Ang mga mata ng mga executive ng Ye Shendian na naruroon ay lahat ay may flash ng ilaw. Narinig din nila ang 5 mapanganib na lupain at ang 3 dakilang Jedi sa Central God Realm, ngunit hindi pa sila nakakapunta doon. Tumango ng dahan-dahan si Yehan, at sinabi, ang pamamaraang ito ay mabuti, bagaman medyo mapanganib, ngunit sa halip na magsanay ng tuloy-tuloy at patayin ang ambisyon, mas mabuti na hayaan ang mga alagad ng Ye Shendian na lumabas upang maranasan ang ilang pagsubok, at ang mga alagad ng Ye Shendian na nakaranas ng iba't ibang panganib. Pagbubuti sila sa lahat ng aspeto, Banroo, maaari mong ayusin ang bagay na ito, ngunit hindi lahat ng 12 pangunahing puwersa ng labanan ay maaaring umalis sa Ye Shendian ng sabay-sabay, at magpatuloy ng paunti-unti. Tumango si Zug Prajna. Nagpatuloy si Yehan, susunod, lalabas ako para maglakad-lakad, sa kaharian ng banal na Buddha, at pagkatapos ay marahil sa iba pang mga lugar, dadalhin ko ang Shenlong team sa akin, at kung wala ako sa Ye Shendian, ang Deputy Hall Master pangasiwaan ang lahat sa Ye Temple, at tutulungan ka ng Dharma Guardian Temple at ng Law Enforcement Temple. Matapos ayusin ang mga bagay na ito, dumating si Yehan sa Tianlong Peak, at ngayon ay aalis na naman siya.
Para sa mga babae at sa kanyang pamilya, kinailangan na muling magpaalam si Yehan sa kanila. Lalabas ka na naman. Sina Jo Yuner at ang iba pa ay may ekspresyon ng pag-aatubili sa kanilang mga mukha, bagaman alam nilang lahat na ang mga yapot ng lalaking nasa harap nila ay hindi mapipigilan sa ngayon. Nagbigay ng isang ngiting mapaklas si Yehan at sinabi, ang buong buhay ko ay pagmamay-ari ng pagpapagod na ito, ngunit babalik ako sa lalong madaling panahon. Kung napapagod ka sa pananatili dito sa Tianlong Peak, maaari kang pumunta sa Tianlong Sacred City para maglakad-lakad. Kung gusto mong pumunta sa ibang lugar, ang lugar ay maayos, pananatilihin ko ang 4 na alagad, tandaan na dalhin sila sa iyo kapag lumabas ka, at makakaramdam ako ng ginhawa na mayroon ang 4 na alagad sa iyong tabi. Bagaman gusto ko talagang sabihin na hindi ba ako maaaring maglakad, ngunit alam ko na ang daan na nabibilang sa iyo ay palaging tumatakbo ng walang tigil. Hindi ka talaga titigil hanggang sa matapos ang daan na ito. Sa araw na iyon, pumunta, hihintayin namin kayo dito. Lumakad si Yeching upang tulungan si Yehan na ayusin ang kanyang mga damit, sa harap ni Yehan, palagi siyang parang asawa, kapatid, at ina. Ang gabing ito ay pagmamay-ari ng mga babae at Yehan. Pagkatapos ng isang gabi ng kabaliwan, sa madaling araw ng ikalawang araw, umalis na si Yehan sa Temple of Ye at sa Holy City of Heavenly Dragons kasama ang Dragon Team. Siyempre, sa panahon ng kabaliwan kagabi, hindi pa rin nalampasan ni Yehan ang huling layer ng relasyon kay Yeching, na nakainis din kay Yeching. Iniisip niya kung dapat siyang magkusa sa susunod, binibilang ang oras, malapit na siyang magtatlumpo, at sa modernong panahon, itinuturing siyang isang mas lumang natitirang babae. Pot Ian, ano ang iyong nararamdaman pagkatapos na makarating sa Diyos at Demon Continent sa loob ng maraming taon? Sa kalangitan, sabay na naglakad sina Yehan at Jipot Ian, at ang iba pa sa Shenlong team ay nasa mundo ng Xuanman. Pag-alis sa unang pagkakataon, ang unang hintuan ay ang bansa ng banal na Buddha, ang banal na bansang iyon, naniniwala sa lahat ng mga Buddha, narinig ko na ang lahat ay napakabait, mahirap makakita ng anumang malalaking laban sa bansa ng banal na Buddha. Nang marinig ito, nag-isip si Jipot Ian sa loob ng ilang sandali at sinabi, ang lugar na ito ay mas kapana-panabik kaysa sa lupain ng China. Ang mga taong tulad natin na naghahangad ng dakilang kapangyarihan ay dapat na nabibilang sa mundong ito. Kung hindi siya nakarating sa mundong ito, marahil ang kasalukuyang Jipot Ian hindi man lang pumapasok sa Unity Realm, at ang pagsunod sa buhay ng Palace Master, ay hindi nabubuhay ng walang kabuluhan. Naisip mo na bang bumalik sa iyong bayan sa hinaharap? Nagpatuloy si Yehan sa pagtatanong, sa malayong bansang iyon, marami pa ring alalahanin si Yehan, mga kapatid, kaibigan, matatanda. Bumalik. Umiling si Jipot Ian, hindi pa niya naiisip ang tanong na ito, marahil isang araw, babalik nga siya at titingnan, pagkatapos ng lahat, iyon ang bayan ng higit sa 100,000 katao sa Yeshendian. Sa pagkakataong ito, nang pumunta siya sa kaharian ng banal na Buddha, si Yehan lamang ang nagdala sa Shenlong team, kahit na ang 4 na alagad, ngunit alam ni Yehan na ang nangungunang 10 alipin ng espada na hindi kinuha ng unbeaten sword master ay dapat na sumusunod sa dilim. Gayunpaman, kahit na si Yehan ay hindi mahahanap sila sa labas ng dilim. Tulad ng para sa natitirang 8 o 8 alagad ni Yeshendian na hindi pa nakakalusot sa kaharian ng banal na hari, nagsasanay pa rin sila sa mundo ng Xuanman. Mayroon pa ring 6 hanggang 700,000 katao sa mundo ng Xuanman, at ang mga taong ito ay karaniwang nasa kaharian ng immortalidad at sa kaharian ng semi-holy, malapit na silang makalusot sa banal na hari. Ang kaharian ng banal na Buddha, isang mahalagang lugar ng Buddhism, ay may mahabang kasaysayan. Ito rin ay isa sa 12 lihim na kaharian ng Central God Realm. Ang layunin ng pagbisita ni Yehan sa kaharian ng banal na Buddha sa pagkakataong ito ay hindi lamang upang pasalamatan ang Buddhist sect sa pagdating para iligtas siya ng 2 beses, kundi pati na rin upang makuha ang batong nagtitipon ng kaluluwa. Ang batong muling pagsilang na isinuot ni Tsongkhapa Buddha ay ang batong nagtitipon ng kaluluwa, na hindi binuksan sa lungsod ng kapalaran. Bago iyon, gusto ni Yehan na pumunta sa kaharian ng banal na Buddha at makuha ang batong nagtitipon ng kaluluwa mula sa kamay ng Buddha, ngunit noong panahong iyon ay binuksan lamang ang lungsod ng kapalaran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na magpapaliban pa si Yehan. Bukod dito, ipinakita ng Buddhist sect ang katapatan ng 2 beses, at kinailangan ni Yehan na personal na pumunta upang magtatag ng isang maayos na relasyon sa Buddhist sect. Hindi ito dapat maliitin. Sa pagtatatag ng isang maayos na relasyon sa Buddhism, ang Yeshendian ay may isang hardcore na kaalyado sa Central God Realm, at sa buong Diyos at Demon Continent. Hindi sinadyang pumunta si Yehan sa kalsada, huminto siya at inabot siya ng isang araw upang humakbang sa lupaing ito na puno ng malakas na Buddhist na kapaligiran.
Nang pumasok si Yehan sa kaharian ng banal na Buddha, hindi niya ginamit ang kanyang orihinal na anyo. Nabago na niya ang kanyang anyo at naglakad sa karamihan. Walang nakakaalam na ang taong dumaan sa kanila ay ang nakakagulat na master ngayon ng templo ng Ye. Ang bansa ng banal na Buddha ay karapat-dapat. Kabilang sa mga tao na nagpupunta at bumabalik sa paligid, maaari mong makita ang maraming asetiko, handa silang gumawa ng mabuti, nangangaral ng Buddhism sa mga kalye at eskinita, mayroong maraming tame time na mananampalataya na nakikinig ng mabuti, at ang dumadaan na karamihan ay nakangiti rin ng mabait, kahit na mayroong ilang maliliit na pagtatalo, sila ay mahahagaan pagkatapos sabihin ang walang hanggan ang sinaunang Buddha. Dito, hindi mo mararamdaman ang agresibo at bakal na aura na mararamdaman mo lamang sa ibang mga lugar, at ito ay mapayapa at mapayapa. Sinabi ni J-Pot Ian, sinasabi na ang lahat sa kaharian ng banal na Buddha ay naniniwala sa sinaunang Buddha, at ang ilan sa mga Buddhist na monghe ay madalas na lumalabas upang mang-aral. Dito, ang Buddhism ang kanilang tanging paniniwala. Magagawa nila ito, na nagpapakita ng lakas ng Buddhism. Ang dakilang bagay ay, kung may sinumang dito na nang-ahas na magsabi ng isang salita na lumalapastangan sa sinaunang Buddha, tiyak na mapapag-alitan siya ng lahat. Kabanata 3456. Sinabi ni Yehan, ang kinabukasan ng Yeshendian ay dapat na ganito, ngunit hindi ito maaaring limitado sa isang lugar. Kailan ang Yeshendian ang tanging paniniwala sa Diyos at Demonyo Continent, at ito ay magiging mas kamangha-manghang kaysa sa Buddhism ngayon. Pumunta tayo sa Wanwan. Nakapunta na ako sa Foshan at Tiandao Mountain, ngunit hindi ko alam kung gaano kamangha-mangha ang 10,000 Buddha Mountain na ito. Agad, nagpatuloy ang dalawa sa pagsulong, at maraming mga lungsod sa kaharian ng banal na Buddha, na may 10-10 milyong mga mananampalataya, at ang 10,000 Buddha Mountain, na sinasamba ng lahat ng mga mananampalatayang ito, ay matatagpuan sa gitna ng kaharian ng banal na Buddha. Hindi nagtagal, dumating sina Yehan at J-Pot Ian sa sentro ng Holy Buddha Kingdom. Nang makarating siya dito, alam ni Yehan kung bakit tinawag ang Wanfo Mountain na Wanfo Mountain. Nakita niya sa harap ng kanilang dalawa, gininto ang estatwa ni Buddha na nagniningning sa gininto ang ilaw, na naglalakad sa harap nila ng paunti-unti, lahat ang mga gininto ang estatwa ni Buddha, na pumapalibot sa buong bundok. Ang mga gininto ang estatwa ni Buddha ay tila nagliliwanag sa mundo at hinahayaan ang ilaw ng Buddha na kumalat sa buong mundo. Mula sa malayo, ang Wanfo Mountain ay ganap na napapalibutan ng isang layer ng gininto ang ilaw, at sa mga ulap at hamog sa tuktok ng bundok, mayroong isang malaking gininto ang rebulto ng ulo ng Buddha, na parang ang ulo nito ay nasa itaas ng langit, at ang walang hanggan na Buddhist aura ay bumubulusok sa lugar na ito. Sa pagitan ng langit at lupa, mayroong isang hindi maihahambing na banal na kapaligiran. Mayroong napakaraming mga estatwa ng Buddha, higit sa 10,000. Hindi nakakagulat na tinatawag itong Wanfo Mountain. Sinabi ni J-Pot Ian na may nagulat na mukha. Mayroong hindi mabilang na mga estatwa ng Buddha sa bundok na napapaligiran ng mga gininto ang estatwa ng Buddha. Bagaman mayroon lamang isang bundok, ang bundok na ito ay napakalaki. Ito ay hindi mailarawan, ganap na nababalot sa isang layer ng gininto ang ilaw. Mula sa hitsura, ang kasalukuyang Wanfo Mountain ay parang isang pyramid na pinalaki ng walang hanggan. Ang pagkakaiba ay ang tuktok ng bundok ay tila pinapantay ng isang espada. Mayroong maraming mga sinaunang Buddhist na templo at ashram dito. Ang tunog ng pag-awit ng mga Buddhist na banal na kasulatan ay isa-isang lumabas mula sa Buddhist temple na natatakpan ng ulap sa tuktok ng bundok. Sa sandaling ito, sa daan patungo sa tuktok ng Wanfo Mountain, ang mga tame time na mananampalataya, na may tame time na mga mukha, ay nakaluhod sa mga hakbang ng paunti-unti, na sumasamba ng magkadikit ang kanilang mga kamay, upang ipakita ang kanilang paggalang sa Buddha sa kanilang mga puso. Ang kapangyarihan ng Wanzai ay may hindi pangkaraniwang background. Sina Yehan at J-Pot Ian ay dumating sa pasukan ng Wanfo Mountain, itinaas ang kanilang mga ulo, at tumingin sa tame time na mga sumasamba sa harap nila. Gayunpaman, nang tumingin sina Yehan at J-Pot Ian sa 10,000 Buddha Mountain sa harap nila, mula sa tuktok ng mataas na bundok, sa gitna ng mga ulap, isang malamyos na kampana na puno ng malakas na Buddhist aura ang tumunog mula sa tuktok ng bundok. Ipinasa sa mga ulap. Boom! Nang tumunog ang unang kampana, ang lahat ng tame time na mananampalataya na nakaluhod ay itinaas ang kanilang mga ulo at tumingin sa banal na lugar sa kanilang mga puso. Boom! 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 Panipi tuldok 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 panipi. Sa loob ng wala pang kalahating minuto, isang serye ng siyam na malamyos na kampana ang tumunog mula sa itaas ng mga ulap, na nagpayanig sa puso ng lahat ng tame time na sumasamba. Ang siyam na kampana ay tumutunog, ano ang nangyari sa banal na lupain? Ang pag-iisip na ito ay sumagi sa puso ng mga mananampalataya na tumitingala sa Wanfo Mountain.
Sa kanilang mga puso, ang Wanfo Mountain ay isang banal na lugar, kaya madalas nilang itinuturing ang Wanfo Mountain bilang isang banal na lugar para tawagan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, patuloy na tumunog ang isa pang kampana. Boom! 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 5 kampana ng sunod-sunod ang nagpayanig sa puso ng lahat ng mga mananampalataya na tumitingala sa Mount 10,000 Buddhas. 9 na kampana, 5 kampana, ito ang seremonya ng 95 kataas-taasang nilalang ng banal na lupain. Maaari bang dumating ang ilan sa mga pinakamahal na panauhin sa banal na lupain? Ang 95 kataas-taasang seremonya, ang mga taong maaaring tamasahin ang paggalang ng banal na lupain, natatakot ako na ang mga higanti lamang ng iba't ibang angkan, ngunit ang mga higanti ng iba't ibang angkan ay hindi dapat pumunta sa banal na lupain. Ito ba ang Dark Emperor? Posible na ang Darkness Temple ay nakatagpo ng Waterloo sa Ye Temple kalahating buwan na ang nakalipas, at mariing pinigilan ni Yehan, ang Panginoon ng Ye Temple. Noong panahong iyon, nakialam din ang banal na lupain. Ngayon posible na ang Darkness Emperor mismo ang dumating sa banal na lupain upang makipagkita sa sinaunang Buddha. Sa mga hakbang, maraming mga mananampalataya ang nagtatalakayan, ang 95 kataas-taasang seremonya, nilikha ng Wanfo Mountain ang sinaunang orthodoxy na ito mula noong itatag ang sekta, at mayroon lamang ilang tao na nasiyahan sa 95 kataas-taasang seremonya sa kasaysayan. Hehe, Hallmaster, tila alam na ng Wanfo Mountain na darating tayo. Bahagyang ngumiti si Jipot Ian, ngunit hindi nagsalita si Yehan. Bumaba na mula sa bundok ang mga alagad na Buddhist na nakasuot ng mga abito ng monghe, na pinangunahan ng isang lalaki at isang babae. At ang lalaki at babae ay natural na ang dalawang sinaunang Buddha ng Banan at Tsangka Buddha. Sila ang maliit na sinaunang Buddha at ang maliit na santo. Nang makita ang mga alagad ng Buddhist na nagmumula sa tuktok ng bundok sa ilalim ng mga ulap, lahat ng mga mananampalataya sa mga hakbang ay umatras upang magbigay daan. Sa mga puso ng libu-libong mga mananampalataya sa lupain ng mga banal na Buddha, ang mga sinaunang Buddha ng 8 difficulties at ang anak na babae ng Tsangka Buddha ay natural na mayroong isang napakataas na katayuan, pangalawa lamang sa 4 na dakilang banal na Buddha. Ang mga mananampalataya ay may mga pamagat na maliit na sinaunang Buddha at maliit na santo. Kabanata 3457. Amitabha. Ipinagdikit ni Ancient Buddha Banan ang kanyang mga palad, yumuko sa isang grupo ng mga mananampalataya, at bumaba ng bundok. Sina Yehan at Jipot Ian ay nakatayo sa pasukan ng Wanfo Mountain, at pareho silang tumingin sa grupo ng mga alagad ng Buddhist na naglalakad sa mga hakbang na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Pambihirang tagumpay. Tumawa ng mahina si Yehan. Malaki ang pinagbago sa lakas ng sinaunang Buddha Banan at ng babaeng Tsangka Buddha, lalo na ang sinaunang Buddha Banan, na may malakas na Buddhist aura, ginagawa siyang parang isang henerasyon ng mga kilalang monghe na may walang hanggang dharma. Nakakapanikluhod sa harap ng Buddha sa loob ng 500 taon, hindi ko nakita na naaawa ang puso ng aking Buddha. Hindi sinasadya, sa pagtingin sa kahangahangang Buddhist na banal na lugar sa harap niya, biglang naisip ni Yehan si Qinggai Sheng na namatay sa labanan pagkatapos ng pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng lahi ng halimaw at ng lahi ng tao. Huwag lumuhod ang kalaban sa harap ng Buddha na ito sa loob ng 500 taon, ngunit ang Buddhist sect ay walang pakialam. Siyempre, bakit dumating si Holy King Qinggai sa Buddhism? Hindi alam ni Yehan, ngunit ang nakatatandang naglaan ng kanyang sarili sa pagprotekta sa kanya noon ay namatay na. Sa mga hakbang, tiningnan ng lahat ng mga mananampalataya ang direksyon kung saan naglalakad ang sinaunang Buddha ng Banan, Tsangka Buddha at iba pa, ngunit nang makita nilang huminto at bumati ang dalawa sa ilalim ng mga ekspresyon ni Yehan at Jipot Ian, ang lahat ng mga mananampalataya may biglang pagkabigla sa aking puso. Sino ang dalawang taong ito? Maaari bang sila ang mga kilalang panauhin na sasalubungin ng banal na lupain? Sa una, akala ko ito ang Dark Emperor. Kahit na hindi, dapat itong isang giant level na pag-iral. Hindi ko inaasahan na ito ay dalawang kabataan. Mukhang ganito, ngunit sino ang dalawang kabataang ito? Hinayaan nilang batiin sila ng banal na lugar gamit ang 95 kataas-taasang regalo. Sa paanan ng bundok, ang sinaunang Buddha Banan, Changjaya Buddha at iba pa ay ipinagdikit ang kanilang mga kamay at sinabi, "Paalam sa loob ng kalahating buwan, kapag muli kaming nagkita, si Dayan Zoye ay nakapasok na sa kaharian ng banal na emperador, at ang nakababatang henerasyon sa mundo, natatakot ako na mahihirapan ang sinuman na makipagkompetensya kay Dayan Zoye." Ngumiti si Yehan at sinabi, "Banan, hindi maliit ang pag-unlad ng dalawa sa inyo." Pagkatapos ng ilang sandali, natatakot ako na oras na para pumasok sa kaharian ng Buddha.
Sinabi ng sinaunang Buddha Banan, Amitabha, salamat sa iyong mga salita, Master Ye, kayong dalawa, mangyaring sumama sa akin sa bundok. Agad, sa ilalim ng pamumuno ni Banan Ancient Buddha, Zenjie Buddha at iba pa, at sa ilalim ng mapagbantay na mata ng lahat ng mga mananampalataya, dumating sina Yehan at Jipot Ian sa tuktok ng bundok sa ilalim ng mga ulap. Sa malaking tuktok ng bundok sa ilalim ng mga ulap, nakatayo ang mga sinaunang Buddhist na templo at tore, at ang malaking ginintoang rebulto ay parang ninuno ng 10,000 Buddha. Ito ay itinayo sa isang plaza para sa pagsamba at pagsamba ng sinumang Buddhist cultivator sa mundo. Sa sandaling ito, sa pagdating ni Yehan at ng dalawa sa kanila, sa tuktok ng bundok na nababalot ng malakas na Buddhist aura, naghihintay na ang 4 na banal na Buddha dito. Lumitaw, ngunit ang 4 na banal na Buddha ay sumulong upang batiin sila, ang ganitong uri ng paggalang ay sapat na. Amitabha, ipinropesya ng sinaunang Buddha kahapon na may mga kilalang panauhin na bibisita sa 10,000 Buddhist Mountain ngayon. Hall Master Ye, nakalipas na ang 1.5 buwan. Binabati kita sa iyong susunod na hakbang. Ang 4 na banal na Buddha ay naglakad patungo kay Yehan. Sinabi ni Yehan na may ngiti, ang banal na Buddha ay labis na nasisiyahan. Naantala siya sa loob ng mahabang panahon at narito na ngayon. Ako, si Yehan, ay naghintay sa Buddhist sect sa loob ng mahabang panahon. Hindi pa huli, tama lang, ang lahat ay may tiyak na kapalaran, isinaayos ng kapalaran para dumating si Master Ye dito sa sandaling ito, dapat tayong maghintay. Sinabi ni Yehan, tumulong ang Buddhist sect ng 2 beses bago at pagkatapos, at walang oras si Yehan para magpasalamat sa kanya. Sa pagkakataong ito, pumunta si Yehan dito upang pasalamatan ang Buddhist sect sa kanyang tulong. Pananatilihin ni Yehan ang kabaitang ito sa kanyang puso. Kung kinakailangan, hindi kailanman tatanggi si Yehan, at pangalawa, may isang bagay, at hinihiling ko sa lahat ng nakatatandang Buddhist na tuparin ito. Nang marinig ito, sinabi ng banal na Buddha na may ngiti, ang kapalaran ay nakalaan, at alam na ito ng sinaunang Buddha sa kanyang puso. Lord Ye, mangyaring magayuno at maligo sa templong ito sa loob ng 1 araw, at tingnan ang sinaunang Buddha kasama namin. Gusto akong makita ng sinaunang Buddha. Itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay. Ngumiti ang banal na Buddha at sinabi, hindi kailangang mag-isip ng sobra si Master Ye, may sariling pagsasaayos ang sinaunang Buddha, 8 kahirapan, kayong dalawa ay dalhin si Hall Master Ye upang mag-ayuno at maligo, upang aliwin ang mga kilalang panauhin. Sundin ang Dharma ng banal na Buddha. Pagkatapos, sina Yehan at ang dalawa sa kanila ay dumating sa likod bahay na pinangunahan ng sinaunang Buddha ng Banan at Tsangka Buddha. Ito ay isang tahimik na lugar, at walang sino man ang pumupunta upang abalahin ito. Ito rin ang pansamantalang tirahan ni Yehan at ng dalawa sa 10,000 Buddhist Mountain. Master Ye, mangyaring sumama sa akin sa fasting hall. Sabi ni Tsangka Buddha kay Yehan. Tumango si Yehan, sinamahan ng Ancient Buddha of 8 Difficulties si Jipot Ian, at sinundan ni Yehan ang Tsangka Buddha girl patungo sa fasting hall. Ang Buddha ay may panuntunan ng pag-aayuno at pagligo sa harap ng sinaunang Buddha, kahit na ang banal na Buddha ay nakipagkita sa sinaunang Buddha sa harap niya, kaya ito ay. Hindi nagtagal, dumating si Yehan sa isang steaming hot spring sa ilalim ng pamumuno ni Tsangka Buddha. Ang hot spring ay napapalibutan ng mga sinaunang gusali. Walang takip sa itaas ng hot spring, at makikita ang asul na langit at puting ulap. Benefactor Ye, mangyaring magpalit sa set ng damit na ito pagkatapos maligo. Nagdala si Tsangka Buddha ng isang bagong hanay ng kulay abo na abito ng monghe mula sa kung saan, at tumayo sa tabi ni Yehan at sinabi. Ye! Tumango si Yehan, na tumitingin sa Zenjie Buddha na hindi pa umaalis, sinabi niya na may kalahating ngiti, dakilang santo, maliligo ako, hindi ba sa tingin mo ay dapat mong iwasan ito? O sinabi na gustong maligo sa akin ng dakilang santong babae. Kabanata 3458. Nang marinig ito, namula ang magandang mukha ni Tsangka Buddha, isinantibi niya ang abito ng monghe, lumingon at lumabas, si Tsangka ay nasa labas, maaaring tawagin ni Master Ye si Tsangka kung kinakailangan. May kailangan. Bulong ni Yehan sa kanyang sarili, na tumitingin sa magandang likod ng Zenjie Buddha girl na may puting buhok at puting damit, na antig ang kanyang puso. Gaano karaming puso? Sa pag-iisip nito, nagmamadaling inalis ni Yehan ang iba pang mga kaisipan, sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa Buddhism hindi lamang para pasalamatan siya, ngunit para humingi rin nito, kaya hindi niya dapat saktan ang dakilang santo na ito. Nakatayo sa labas ng dining hall ang Tsangka Buddha girl, ngunit siya, na palaging dalisay at asetiko, mula nang pumasok siya sa lungsod ng kapalaran at muling nakilala si Yehan, ang kanyang puso ng Buddha ay naging medyo balisa.
Ang pakikinig sa tunog ng paghampas ng tubig sa Jaitang ay lalo pang nagpabalisa sa kanyang puso ng Buddha. Amitabha, hinayaan ng banal na Buddha si Chanka na pumasok sa mundo, at nakilala siya. Tama ba o mali? Bamantong hininga si Chanjiya Buddha sa kanyang puso. Gawin ang kabaligtaran. Dakilang santo, malamig ang tubig, dagdagan pa ng mainit na tubig. Sa dining hall, isang matatag na boses ang narinig, na nagpayanig bigla sa puso ni Dechanjiya Buddha, magdagdag ng mainit na tubig. Pagkatapos maligo, nagpalit si Yehan sa bagong-bagong abito ng monghe, at sinundan ang Chanka Buddha girl patungo sa isang dining hall. Tulad ng para sa bagay na humihingi sa dakilang santo na painitin ang tubig, sinadya ni Yehan na tuksuhin ang babaeng ito. Dakilang santong babae ng Buddhism, nasaan ang pangangailangan na painitin ang tubig sa mga hot spring? Dakilang santo, ang pagsasanay sa Buddhist ng 8 kasanayan ay nagbibigay diin sa kadalisayan ng isip, asceticism, at pagputol ng mundo ng mga mortal. Gayunpaman, ang ganoong nakababagot na paraan ng pagsasanay ay talagang masyadong nakababagot. Hindi ko alam kung ang dakilang santo ay may anumang mga plano na bumalik sa Bulgar. Ang mga makamundong gawain ay kahanga-hanga. Shen, ang mga tao sa mundo ay mas kawili-wili kaysa sa nakababagot na Buddhism na ito. Tiningnan ni Yehan ang Buddhist saint na dahan-daang ngumunguya at kumakain ng pagkain ng vegetarian sa tapat niya, tulad ng isang gutom na lobo na tinutokso ang isang mabait na maliit na tupa. Nang marinig ito, sinabi ni Chanka Buddha, minsan ay nanumpa si Chanjiya na paglilingkuran ang aking Buddha sa buong buhay niya, kaya natural na hindi siya babalik sa Bulgar. Karamihan sa mga bagay sa mundo ay mediocre, kaya paano natin ito mapag-uusapan? 7 damdamin at 6 na pagnanasa, maraming dalamhati, o ang dalisay na Buddhist na pintuang ito. Ang banal na lupain ay masangkop para sa pagsasanay sa Zenjiya. Gayunpaman, tila sa akin na ang puso ng dakilang santo ay wala na sa dalisay na Buddhist na banal na lugar na ito. Ngumisi si Yehan, na nagpapatigil sa bigla sa pagkain ni Dechanjiya Buddha, at sinabi, kung gayon, nararamdaman ni Lord Ye na ang puso ni Chanjiya, nasaan ito? Kailangan mong tanungin ang santo mismo, kumilos ayon sa iyong puso at kalikasan. Nagkibit balikat si Yehan at sinabi, binibigyang diin ng Buddhism ang lahat ng bagay ayon sa kapalaran, hindi ba't iyon mismo ang ibig sabihin nito? Tahimik si Chanka Buddha, walang sinasabi, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanyang puso sa ilalim ng kanyang kalmadong mukha. Pagkatapos maligo at mag-ayuno, nagsimulang maglibot-libot si Yehan sa buong 10,000 Buddhist mountain sa ilalim ng pamumuno ng tahimik na Chanka Buddha girl. Ilan ang mga estatwa ng Buddha sa buong 10,000 Buddhist mountain? Imposibleng kalkulahin ng malinaw, gaano karaming mga Buddhist na templo at tore ang mayroon. Mahirap ding kalkulahin ng malinaw. Bilang isang sinaunang puwersa na naipasa sa loob ng libu-libong taon, ang background ng Buddhism ay walang alinlangan na napakatakot. Sa ilalim ng 4 na dakilang Buddha, gaano karaming mga Buddha ang mayroon? Natatakot ako na Buddhism lamang ang nakakaalam nito. Lumipas ang isang araw ng dahan-dahan, at sa ikalawang araw, sa ilalim ng pamumuno ng 4 na banal na Buddha, dumating si Yehan sa harap ng Buddhist Holy Pagoda. Ang banal na pagoda na ito, dinala ni Zenjiya Buddha si Yehan dito kahapon, ngunit nakita lamang ito mula sa malayo, hindi malapit dito. Sa buong Buddhist sect, kahit na ang mga kapangyarihang Buddhist tulad ng 4 na dakilang banal na Buddha ay hindi maaaring gawin ito sa kalooban, malapit sa Santa. Dahil ang lugar na ito ay ang lugar kung saan ang mga sinaunang Buddha ay nagpractice ng dalisay, at ito rin ay isang ipinagbabawal na lugar para sa Buddhism. Master Ye, ito ang lugar kung saan nagpractice ang sinaunang Buddha, mangyaring sundan ako para pumasok. Binuksan ng 4 na banal na Buddha ang banal na pagoda, at nang mabuksan ang sinauna at mabigat na kahoy na pinto, isang pagsabog ng Buddhist aura ang bumulwak kay Yehan. Sa sandaling ito, naging kalmado ang aking puso, at lahat ng pagnanais na pumatay ay tila nawala ng walang bakas sa sandaling ito. Pumasok si Yehan sa banal na pagoda, at kaagad, ang mga bagay sa paligid niya ay lubhang nagbago. Dito, may isang bagong-bagong mundo. Sa harap ni Yehan, mayroong isang sinaunang templo. Tila umiiral ang templo. Matagal na, at hindi ito kasing kahanga-hanga ng Wanfo Mountain, ngunit mula sa sinaunang templong iyon, mararamdaman ni Yehan ang isang katahimikan mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa, at isang pagkasindik na tila nagmumula sa kailaliman ng universo. Master Ye, ang sinaunang Buddha ay nasa sinaunang templong ito, maaari kang pumasok. Tiningnan ng 4 na dakilang Buddha si Yehan at sinabi. Nang marinig ito, tumango si Yehan at pumasok sa sinaunang templo. Napakalinis ng templong ito, walang ingay, tahimik na parang tumigil na ang buong mundo.
Pagkatapos pumasok si Yehan sa templo, narinig kaagad ang tunog ng pagkatok sa mga kahoy na isda. Tumangala si Yehan, at nakita kaagad na sa harap ng isang pool na walang anumang pagbabago sa templong ito, isang matandang monghe na nakatalikod sa kanya ay nakaupo na nakakross sa isang dilaw na futon, na nakaharap sa pool, at tumutuktok sa mga kahoy na isda sa isang maayos na paraan. Sa pagkakita nito, naglakad-lakad si Yehan, dumating sa harap ng pool, tumayo sa likod ng matandang monghe, at tumingin sa pool. Ang pool na ito ay mukhang napaka-ordinaryo, ang tanging bagay na hindi nakikita ni Yehan. Ito ay isang puting tabletang bato sa pool na ito. Ang tabletang bato ay mga 2 metro lamang ang taas, at mayroon pa ring mga bitek na kumakalat sa tuktok ng tableta, at ang ilang mga lugar ay nahulog pa at naging hindi kumpleto. Ito ay, ang batong nagtitipon ng kaluluwa. Namilog ang puso ni Yehan, ang kapangyarihang bumubulusok mula sa basag na puting tabletang bato ay eksaktong kapareho ng hininga ng batong nagtitipon ng kaluluwa na isinuot ni Tsangka Buddha. Mga mata ng benefactor, tila nakilala niya ang bagay na ito. Tumigil sa paghampas ng kahoy na isda ang matandang monghe, at pumasok sa isipan ni Yehan ang kanyang mabait na boses. Kabanata 3459. Batang lalaki Yehan, magbigay pugay sa sinaunang Buddha. Yumuko si Yehan at sinabi, ang aura na nagmumula sa bagay na ito ay may napakalakas na kapangyarihan ng kaluluwa, kaya dapat ito ang batong nagtitipon ng kaluluwa. Ang batong nagtitipon ng kaluluwa, iyon ang tawag dito ng labas ng mundo. Sa aking Buddhist school, ang bagay na ito ay tinatawag na stil ng muling pagsilang. Sinabi ng sinaunang Buddha, at nagkaroon ng itiril sa kanyang mabait na boses, na nagpidama sa mga tao na sila ay inilagay sa mga ulap. Ano, ang stil ng nakaraang buhay, ito ba, ang pool ng mga nakaraang buhay? Yumanig ang puso ni Yehan. Mayroong isang monumento ng mga nakaraang buhay sa Buddhism, na nakatayo sa pool ng mga nakaraang buhay. Sinasabing makikita mo ang nakaraan at kasalukuyang buhay sa pamamagitan ng pondong ito, na lubhang mahiwaga. Hindi inaasahan ni Yehan ang sandaling ito ang ordinaryong pool sa harap niya ay naging maalamat na pool ng mga nakaraang buhay, at ang puting tabletang bato na may mga bitek ay naging stil ng mga nakaraang buhay. Hehe, ang pool ng nakaraang buhay, alalahanin ang nakaraan, hanapin ang kasalukuyang buhay, at tingnan ang hinaharap, ngunit sa kasamaang palad ang pool ng nakaraang buhay na ito ay hindi na ang banal na lugar ng muling pagkakatawang tao sa mundo. Bahagyang ngumiti ang sinaunang Buddha, at ang tila payat na katawan ay dahan-daang lumingon, at ibinalik niya ang kanyang ulo upang tingnan ito. Yehan. Sa sandaling iyon, maging si Yehan ay nagulat, dahil talagang mahirap para sa kanya na iugnay ang mukha sa harap niya sa Buddhist Taikun Gufo. Monghe, ito ba ay tao o kakaiba? Dahil ang mukha na lumitaw sa harap ni Yehan sa sandaling ito ay kalahating itim, kalahating puti, kalahating mabangis tulad ng isang diablo, at ang kalahati ay kasing bait ng isang ordinaryong matandang lalaki. Ang dalawang ganap na magkaibang mukha na ito ay lumitaw sa parehong mukha. Sino man ang makakita nito sa unang pagkakataon ay matatakot. Huwag mag-alala tungkol sa benefactor, ito ay isang bagay ng kalamidad. Bahagyang ngumiti ang sinaunang Buddha, ngunit ang ngiti sa kabilang kalahati ng itim na mukha ay mukhang napakabagsik at nakakatakot. Kung pakikinggan mo lamang ang boses, ito ay talagang isang mabait na matandang monghe. Ngunit ang hitsura nito ay talagang medyo nakakatakot. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Yehan, pinigilan ang pagkabigla sa kanyang puso, at sinasabi sa mundo na ang sinaunang Buddha ay ang hindi masisirang katawan ng 10,000 Buddha. Siya ay naging patriarka ng 10,000 Buddha sa pamamagitan ng pagbabago ng hindi mabilang na sentient na nilalang upang maging mabuti, ngunit bakit siya naging ganito? Ang bilang ng mga kalpa na isinaayos ng kapalaran, tulad ng aayusin ng kapalaran para makilala ko ang benefactor, hindi ito maaaring labagin. Bagaman ako ay isang Buddha, ako ay isa lamang maliit na baguhan na monghe. Paano ako matatawag na ninuno ng 10,000 Buddha? Walang pakialam na tumawa ang sinaunang Buddha. Ang kalamidad, ano ang kalamidad? Nagulat si Yehan. Hindi mailarawan na ang isang henerasyon ng mga higanteng Buddhist ay maaaring gawing isang larangan. Natatakot ako na hindi alam ng mundo na ang sinaunang Buddha ng Buddhism ay magiging ganito. Siguro makikita ng benefactor ang iba pang mga pahiwatig mula sa pool ng mga nakaraang buhay na ito. Tiningnan ng sinaunang Buddha si Yehan at sinabi na may ngiti, bagaman ang mukha na iyon ay napakatakot, ngunit ang puso ni Yehan ay ganap na sinasakop ng pag-uusi sa ngayon, bilang sinaunang Buddha ng Buddhism, isa sa mga higanti ng mga Diyos at demonyo, ano ang paghuhukom? Hayaang maging ganito ang kabilang partido. Nang marinig ito, tiningnan ni Yehan ang pastoral pond na may seryosong mukha.
Kung hindi nagsalita ng personal ang sinaunang Buddha, hindi sana nagawang iugnay ni Yehan ang napaka-ordinaryong tignan na pool na ito sa sinaunang templong ito sa Pastoral Pond. Ayon sa alamat sa mundo, makikita ng past life pool ang nakaraan, kasalukuyan, at maging ang hinaharap. Napakamahiwaga nito, ngunit hindi ko naisip na ang past life pool na ito ay napaka-ordinaryo. Umiling si Yehan, hindi niya nakita ang anumang iba pang pagkakaiba sa pool ng muling pagsilang sa harap niya, ngunit ang nakapagpataas ng pag-uusisa ni Yehan ay kahit na ginamit niya ang kanyang clairvoyance, hindi niya ito makita. Ngumiti ang sinaunang Buddha, at pagkatapos ay nakita ang kanyang manipis na palad na kumaway. Agad, nakita ni Yehan ang isang nakakagulat na pagbabago sa pool sa harap niya, ang buong pool ay kumulo tulad ng kumukulong tubig gumising, at sa lalong madaling panahon, ang tubig sa pool ay naging itim din, at pareho ang totoo para sa puting steel ng kamatayan, at ang mga bitek sa steel ay unti-unting lumalaki. Haha, lumang kalbo na asno, malapit ka nang mamatay. Kapag naubos na ang lahat ng iyong lakas, mawawala sa problema ang Diyos ng Diyos, at papatayin ko ang lahat ng iyong mga alagad na Buddhist. Isang nakakatakot na boses ang nagmula sa itim na pool, na nagpayanig sa kaluluwa ni Yehan. Sa pagkakita sa eksenang ito, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Yehan. Amitabha, natatakot ako na madidismaya ko ang benefactor, ang maliit na monghe ay maaaring mabuhay ng ilang taon pa. Sabi ng sinaunang Buddha ng may habag, ni masaya ni galit. Evil Spirit Race. Nagulat si Yehan, ang nakakagulat na aura na pinakawalan mula sa itim na pool sa sandaling ito, naramdaman din ni Yehan ang ganitong uri ng aura mula sa makapangyarihang Evil Spirit Race na pinigilan ni Baichong Tian sa lungsod ng Tadhana. Ito ay isang aura na kakaiba sa angkan ng masamang espiritu, isa sa siyam na dakilang angkan. Hoy, mayroon pa ring mga taong nakakaalam ng pinagmula ng Diyos. Muling tumunog ang nakakatakot na boses, at sa sandaling ito ay naramdaman lamang ni Yehan na isang titig na tila kayang makita ang kanyang kaluluwa ay nakatingin sa kanya. Kaagad, muling iwinagayway ng sinaunang Buddha ang kanyang kamay, at isang malawak na kapangyarihang Buddhist ang bumalot sa buong pool, at sa isang iglap, isang kamanghamanghang at galit na dagendong ang muling narinig, lumang kalbo na asno, hindi mo kayang bitagin ang Diyos, isang araw orihinal na masisira ng Diyos ang selyong ito. Ang dagendong na tunog ay humina, at ang buong pool ay naging kung ano ito kanina, at nawala ng walang bakas ang madilim na tubig. Amitabha, dapat malaman ng benefactor ang sagot ngayon, tama. Tumingin si Gufo kay Yehan at nagtanong. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Yehan at sinabi, talagang tinatakan ng Buddhist gate ang isang malakas na tao mula sa masamang lahi ng espiritu, ngunit sa pagkakaalam ko, ang ilang malalakas na tao mula sa ibang mga lahi na nakaligtas sa pagkakataon ay tinatakan sa iba't ibang lugar ng lungsod ng Tadhana. Paano lumitaw ang malakas na taong ito mula sa angkan ng masamang espiritu sa Buddhist gate? Kalpa, ang lungsod ng kapalaran na pinapangarap ng mundo, ay puno ng iba't ibang krisis. Tuldok-tuldok panipi. Bumantong hininga ang sinaunang Buddha sa kanyang puso, at sinabi. 3,000 taon na ang nakalipas, binuksan ang pintuan ng lungsod ng kapalaran sa mundo, at ang aking Buddhist gate ay tulad ng pagkakataong ito. Maraming mga alagad lahat sila ay pumasok sa lungsod ng kapalaran, ngunit hindi kailanman naisip na ang isa sa mga pinaka-natitirang alagad ng aking Buddhism ay hindi kayang labanan ang tukso ng malakas na dayuhang lahi na ito at pinakawalan siya mula sa selyo. Sa huli, kinuha ng malakas na dayuhang lahi ang kanyang kaluluwa at sinakop ang kanyang pisikal na katawan ay tumagos sa aking Buddhism, sinusubukang ibagsak ang aking pundasyon ng Buddhist, ngunit ang dayuhang lahi na ito ay napakalakas na kahit hindi ko ito kayang wasakin, at sa huli ay maaari ko lamang itong silyuhan sa ilalim ng rebirth pond na ito. Nang marinig ito, natahimik si Yehan. Ang lungsod ng Tadhana ay talagang puno ng lahat ng uri ng tukso. Normal lamang para sa mga alagad ng Buddhist na dalisay ang puso at asetiko na matukso, ngunit ang hindi inaasahan ni Yehan ay ang malakas na taong ito mula sa ibang lahi ay sasakupan ang pisikal na katawan ng alagad ng Buddhist na ito ay nahalo rin sa Buddhist sect. Ito ay tiyak na isang nagbabadyang bomba para sa pundasyon ng Buddhist sect sa libu-libong taon. Nakita na ni Yehan kung gaano nakakatakot ang tinataka na malakas na tao ng dayuhang lahi. Upang selyuhan ang malakas na tao ng masamang lahi ng espiritu, ang sinaunang emperador na si Baichong Tian ay hindi nag-atubiling selyuhan ang kanyang sarili at ang malakas na tao ng dayuhang lahi. Saka lamang niya ganap na nasupil ang malakas na tao ng dayuhang lahi. Minsan kung nakita ang isang ninuno na selyuhan ang kanyang sarili upang selyuhan ang isang dayuhang lahi sa lungsod ng Tadhana. Ang selyo ng sinaunang Buddha ng malakas na dayuhang lahi na ito ay dapat na sa presyo ng kanyang sariling paglilinang, tama? Tanong ni Yehan. Kabanata 3460.
Talagang pambihira ang benefactor, sabi ng sinaunang Buddha. Bagamat tinataka ng aking reborning sa ilalim ng pool na ito ang malakas na taong ito ng dayuhang lahi, hindi ko kayang umalis ng kahit kalahating hakbang, at pagkatapos ng 3,000 taon, nilapastangan na ng kapangyarihan ng malakas na tao ng dayuhang lahi ang aking katawan. Sa sandaling nilapastangan ito ng mga labi, oras na para ganap na makatakas ang malakas na dayuhang lahi na ito, ngunit maawain at nagmamalasakit sa aking Buddha ang Diyos, at mayroon pa ring kinang ng buhay. Nasaan ang siglang ito? Tanong ni Yehan. Sinabi ng sinaunang Buddha, ang siglang ito ay nasa katawan ng benefactor, ngunit sa kasalukuyang lakas ng benefactor, hindi posible na gawin ito sa ngayon. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ng benefactor ang buhay na ito, ang hinaharap, at ang daan ng muling pagkakatawang tao. Medyo nagtaka si Yehan, ano ang magagawa niya upang tulungan ang isang malakas na dayuhan na hindi man lang maalis ng mga higanti tulad ng Buddha. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy ng sinaunang Buddha. Ngumiti ang sinaunang Buddha, kung sabihin ko na nakakita ako ng ilang larawan ng hinaharap ng benefactor sa pool ng muling pagsilang na ito, nagtataka ako kung mapagkakatiwalaan ang benefactor. Hindi ko alam kung anong larawan ang nakita ng sinaunang Buddha. Medyo nag-uusisa si Yehan. May mga alingaw-ngaw sa mundo na ang pool ng nakaraang buhay ng Buddhism ay makakakita ng kasalukuyan at sa hinaharap, ngunit hindi alam ng mga tagalabas kung talagang mahiwaga ito. Hindi dapat ilihim ang mga panlangit na lihim, ang kapalaran ay may sariling mga pagsasaayos. Ngumiti ang sinaunang Buddha, ang almsgiver ay dumating sa Buddhist gate sa pagkakataong ito para sa kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. Hindi siya natatakot sa libu-libong kahirapan at hadlang. Ako ay isang Buddha. Pagkatapos ng lahat, kinuha ng sinaunang Buddha ang isang bagay mula sa kanyang mga bisig, na isang irregular na puting bato na kasing laki ng kamao. Bato na nagtitipon ng kaluluwa. Sumabog ang mga mata ni Yehan sa isang kinang. Ang kanyang pangalawang layunin sa pagpunta sa Buddhism ay dumating para sa batong nagtitipon ng kaluluwang ito. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng batong nagtitipon ng kaluluwa magkakaroon ng pagkakataon si Yehan na buhayin si Madmenji. Malalaman mo ba na narito siya para sa mga mahal sa buhay? Maaari bang talagang nakakita ang kabilang partido ng ilang larawan ng hinaharap sa pool ng mga nakaraang buhay? Ang bagay na ito ay isang sulok na nahulog mula sa stil ng kamatayan. Maaaring kunin ito ng benefactor, ngunit bukod sa bagay na ito, mayroon akong isa pang bagay na gusto kong ibigay sa benefactor. Pagkatapos kunin ni Yehan ang batong nagtitipon ng kaluluwa, nakita niya ang sinaunang Buddha mula sa kanyang mga bisig muli. Kumuha siya ng isang bagay, na ganap na natatakpan ng isang layer ng puting hamog, at imposibleng makita ng malinaw sa loob ng puting hamog. Sinabi ng sinaunang Buddha, ang bagay na ito ay ang bunga ng muling pagkakatawang tao na ipinanganak sa pool ng muling pagsilang. Tumagal ng 3,000 taon upang mabuo, 3,000 taon upang lumaki, at 3,000 taon upang matanda. Ito ay dumaan sa kabuoang 9,000 taon. Sa daan ng muling pagkakatawang tao, maaaring maging kapaki-pakinabang ang bagay na ito sa donor. Bunga ng muling pagkakatawang tao. Hinawakan ito ni Yehan sa kanyang kamay at tiningnan ito. Ang hitsura ng muling pagkakatawang tao na ito ay hindi mukhang anumang prutas, at hindi maramdaman ni Yehan ang anumang bigat mula sa bunga ng muling pagkakatawang tao. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yehan ang pangalan ng bunga ng muling pagkakatawang tao, ngunit ano ang gamit ng bunga ng muling pagkakatawang tao? Tiningnan ni Yehan ang sinaunang Buddha na may nagtatakang ekspresyon. Sa pagkakita nito, ngumiti ang sinaunang Buddha, hindi kailangang magtanong ng maraming tanong ang mga donor. Maraming mga kahirapan at hadlang sa daan ng muling pagkakatawang tao. Pagdating ng panahon, natural na malalaman ng benefactor kung gaano kapaki-pakinabang ang bunga ng muling pagkakatawang tao na ito sa 8 benefactor. Sa daan ng muling pagkakatawang tao. Itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay, ngunit hindi niya maintindihan kung anong uri ng bagtong ang nilalaro ng sinaunang Buddha na ito. Gayunpaman, nagpapasalamat din si Yehan sa pagkuha ng batong nagtitipon ng kaluluwa. Ipinagdikit niya ang kanyang mga kamay at sinabi, "Salamat sa sinaunang Buddha sa paggawa nito na perpekto." Minsan sinabi ng sinaunang Buddha na ang buhay na ito ay nasa akin. Hindi ko alam kung ano ang maaari kong gawin upang matulungan ang Buddhist sect. Sinabi ng sinaunang Buddha na may ngiti, magagawa ng benefactor na linangin ang lahat ng uri ng Dharma, malampasan ang lahat ng nabubuhay na nilalang, at taglayin ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo na pumipigil sa kapangyarihan ng mga dayuhang lahi. Upang wasakin ang dayuhang lahi na ito, ang benefactor ay dapat na ang isa. Sa sandaling palayain ang malakas na dayuhang lahi na ito, magkakaroon ito ng malaking epekto sa buong kontinente ng mga Diyos at demonyo. Ito ay magiging isang sakuna, ngunit bago pumasok sa banal na gulong, mahusay ang donor sa paglilinang.
Hindi nagulat si Yehan na nakita ng sinaunang Buddha sa kanya sa isang sulyap. Sinabi niya, mangyaring manatiling nakatitiyak, sinaunang Buddha. Babalik ako sa Buddhism muli pagkatapos na makapasok sa Holy Wheel. Hehe, salamat benefactor. Pagkatapos, umalis si Yehan sa templo. Pagkaalis niya, narinig muli ang tunog ng pagkatok sa mga kahoy na isda mula sa sinaunang templo. Lumingon si Yehan at sumulyap. Para sa liwan ng dayuhang lahi, kaya niyang umupo rito sa loob ng 3,000 taon, talagang hindi pangkaraniwan. Pagkatapos umalis sa banal na pagoda, hindi na natili si Yehan sa Buddhist Gate sa loob ng mahabang panahon, at dadalhin si Jipot Ian para umalis sa Buddhist Gate. Master Ye, bago umalis, minsang sinabi ng Holy Buddha na ang lupain ng mga Diyos at demonyo ay malapit ng bumangon, at ang tila mapayapang mga angkan ay talagang bumubulusok sa ilalim ng agos. Sa sandaling dumating ang pagkakataon, ang digmaan ng 4 na angkan na minsan sa 1,000 taon ay maaaring sumiklab muli. Ngayon ay nahiwalay ka na sa lahi ng tao, kaya magkakaroon muli ng mga problema, at hindi ka dapat muling masangkot sa maputik na tubig. Pagkatapos ng lahat, ang background ni Yeshendian ay nakapagpagaan na sa maraming tao. Sa mga hakbang na patungo sa ilalim ng bundok, sinabi ito ng sinaunang Buddha Banan kay Yehan. Nang marinig ito, lumubog ang puso ni Yehan. Mangyayari pa ba ang digmaan ng 4 na angkan? Ngayon na ang selyo ng pintuan ng mundo ay humihina at humihina, sa sandaling salakayin ng mga dayuhang lahi ang Diyos at Demon Continent, ano ang kailangang kontrahin ng Diyos at Demon Continent? Ngayon na sumisiklab ang digmaan ng 4 na angkan at kumakain ng panloob na lakas, talaga bang isa sa panganib ng mga higanti ng iba't ibang angkan ang kaligtasan sa hinaharap ng mga Diyos at Demonyo Continent? Pagkaalis sa Buddhist Gate, dinala ni Yehan si Jipot Ian sa lihim na kaharian ng Tao of Heaven. Pumunta si Yehan sa lihim na kaharian ng Tao of Heaven upang makipagkita sa 3 dakilang Swordmaster at iba pang mga powerhouses ng tao. Pagkatapos ng Immortal Eyes, ang kakaibang babaeng ito na nagtataglay ng hindi mabilang na mga alamat, oras na para makilala siya ni Yehan. Marami pa ring pagdududa sa puso ni Yehan na malulutas lamang pagkatapos makita ang Undying Eyes. Gayunpaman, nasaan ang Undead Eyes Empress? Hindi alam ni Yehan, ang 3 dakilang Swordmaster at ang iba pa lamang ang maaaring may alam. Pagkalipas ng isang araw, nakarating na si Yehan sa Sword City, ang lihim na kaharian ng Heavenly Dao.